Marami sa ating mga kababayan dyan na na-hospital na or na-hospital yung mga mahal nila sa buhay and then gumastos ng napakalaki sa hospital. Masasabi nyo na napakamahal ng hospital sa Pilipinas, pero dito sa USA, sobrang mahal dito ng healthcare. Bakit nga ba sinasabi na mahal ang healthcare dito sa Amerika? Maraming dahilan kung bakit mahal ang healthcare dito sa USA. Ilan sa mga ito ay yung mga mataas na gastos sa technology at sa gamot, komplikadong sistema ng mga accounting, at saka malaking papel ng private sector sa industry ng health. Ang gastos sa healthcare dito sa USA ay pwedeng mag-vary depende sa maraming factors tulad ng estado ng kalusugan ng tao, uri ng serbisyong kinakailangan at kung meron insurance o wala. Unlike sa mga ibang developed countries like Canada, UK, France, tsaka sa Japan, US ang pinakamahal na healthcare costs sa buong mundo. Average doctor visit around $300 to $600. 300 USD is equal to 15 to 30k pesos each time na bivisit ka lang sa doctor. Magbibigay ka ng 15 to 30k. Yun yung average, depende pa yun sa case mo. Average cost ng hospitalization dito as of now is 7,000, around 7,000. So 300,000 siguro, around ganun. Pinagandahan dito kasi yung Medicare na tinatawag, ito yung mga benepisyo na natatanggap ng mga 65 and above. So kung ganun yung edad mo, libre na ang healthcare mo, wala ka nang babayaran. Bukod pa doon, meron din silang tinatawag na Medicaid, para naman yun sa mga low income brackets. Kung wala ka sa low income bracket at hindi ka senior citizen, isa kang malakas na tao at nagtatrabaho, obligado kang magbayad ng healthcare. So, ano ang dapat natin gawin? Kailangan talaga natin mag-avail ng insurance. Merong 3 insurance types dito pagdating sa healthcare na binibigay, in-offer most common sa mga empleyado. Merong tinatawag na PPO or Preferred Provider Organization, or meron din tinatawag na HMO, Health Maintenance Organization. Sa Pilipinas, maraming ganito HMO, yung mga Medicard, MaxiCare, dito meron din. Pero ang sikat dito, mga PPO. So average na binabayaran for PPO is $512 every month. Yun ay kung 30 years old ka, nasa working age ka. Pero kung nasa 40, 50, mas mataas pa, depende rin kasi sa edad yung insurance mo. Yung HMO naman, 427 yung average na cost nito. Yun ay kung 30 years old ka rin. So, ang pinakaiba lang naman ng HMO tsaka PPO, sa HMO, meron ka talagang primary care provider. Hindi katulad ng PPO, mas marami silang mga primary care provider na pwede kang pumunta sa iba. Hindi mo na kailangan ng referral sa mga specialist kung gusto mong pumunta. Having insurance doesn't mean na after you pay premium, wala nang out of pocket. Meron tayong tinatawag na deductibles and co-pays. Most of the time, kapag yung insurance provider mo ay yung mura, there's what we call co-pay, kung saan magbabayad ka ng fixed amount of dollars, like $30 every time na mag-visit ka sa doctor. Yung co-pay na tinatawag ay applicable yan sa mga doctor visits. Pero kapag ikaw ay na-hospitalized or nagpa-ER, nagstay ng matagal, ang applicable sa'yo ay yung tinatawag na deductible. Sa deductible, merong amount set by the plan na babayaran mo out of pocket bago mag-start yung insurance na mag-shoulder ng cost. Yung amount na yun is for the whole year. Mas mababang deductible, mas mahal na insurance premium. Sa case ko, parang 2K ata ang deductible ko. For example, knock on the wood, na-hospital ako for the first time in the year at gumastos na ako ng 1.5. Hindi tutulong ang insurance provider. Tutulong lang sila pag na-hospital ulit ako at nag-total na ng more than 2,000 for the year ang hospital bills ko.